So guys, ito yung part na medyo madilim pa. Madaling araw yan. So 4 AM kaming dumating at lumapag sa Real, Quezon. So ayan guys, so waiting lang kami dyan. So ayan na guys, 7 AM na already yan. At inaakyat na ang mga pasahero at ang mga bagahe at ang mga kalakal. So ayan guys, bali nagantay kami from 4 AM to 7 AM. Ayan, so nagkakarga lang para tayo ay babiyahe na papunta ng Jumalig. Well, actually guys, first time kong pumunta ng Jumalig. So sabi nila, ang Jumalig daw is look like Boracay. So parang parang vegetarian travel galore ang Jumalig. Yun ang iniisip ko. Kasi hindi pa ako nakakarating ng Boracay, pero taga Kalibo Aklan lang kami. So tawid dagat lang kami actually. Pero hindi pa ako nakakarating ng Boracay. Sabi nila sa Jumalig daw is better version ng Boracay. So hindi ko alam kung ano yung pagkakaiba, pero sabi nila kasi sa Boracay daw is white sand, pero sa Jumalig ay grabe. So ayun, kwento ko sa inyo after this video. Yan. So tara na, tayo ay sumakay para makaalis na tayo at makarating na tayo ng Jumalig at masabi ko na sa inyo kung ano ang difference ng Jumalig to Boracay. So yun na guys, ayan, sakay na tayo. Ganda ng sunrise. Ayan. Tara na guys, let's go. Yan, pumunta tayo ng Jumalig Island. Grabe linaw ng tubig. Ayan, kitang-kita. Medyo malabo ng konti kasi nakadaong ang mga bangka. Pero grabe naman, tignan nyo kung gaano napakaganda ng sunrise dyan. Ayan guys, so yung kabilang bangka, ayan, nagdadaong na rin sila at nagsasakay. Hindi pala nagdadaong, nagsasakay na rin pala sila ng mga pasahero at kalakal. Ayan, ito guys, itong bangka na itong capacity is 100. So ayan na guys, ayan na, nakarating na tayo ng pantalan ng Jumalig. Ay hindi pala guys, sorry guys, paalis pa lang din tayo. Ito, bali 7 AM may humabol pa na isasakay pala na, ayan, riders, dalawa sila, ayan. So isasakay din yung motor nila guys. So ayan, kasi hindi aalis ang bangka hanggat hindi siya puno, at least mga 80 katao yung capacity, para hindi lugi sila sa fuel or sa gas nila. So yan guys, bubuhatin yung dyan guys, yung motor na yan. So pwede palang isakay yung motor, pero parang sa laki ng bangka na to, so parang isa lang yung isinakay. Kasi yung ibang bangka, as in yung talagang malalaki, like Super Cat or Super Ferry na like nung nagpunta kami ng Puerto Galera, parang hindi lang isa yung naisakay na motor. Tapos may mga din, may mga kotse din. So dito, yung na-experience ko dito sa papuntang Jumalig, isa lang yung motor na sumakay kasama ng dalawang tao. Yan. So yun guys, ito sa loob ng Jumalig, ay sa loob ng bangka. Yun guys, sila guys, so yung mga kasama natin pa Jumalig niya, si Kuya Aldrin, ayan, at ang kanyang mga ka-team Creative Bananas. Ayan. Well actually guys, sabit lang talaga tayo dito, yan, para ma-experience natin ng Jumalig. Ayan, konting ipon-ipon lang, tapos ayan, konting trabaho para maka-join tayo. Joiner lang tayo sa kanilang team guys. Ayan. So parang isahan na lang din ang aming lakad papunta ng Jumalig. Yan. So 4 years anniversary kasi ng Creative Bananas. And guys, hint lang din po, ang Creative Bananas ay isa sila sa mga mini tawag nyo dyan, mini company ng web developer, ayan, na nakabase sa Laguna. Ayan, nakabase sila, Creative Banana, 4 years in a run. At magaganda ang kanilang standing sa ano bang website yun? Ayan, nakalimutan ko na guys, sorry naman. So ang Creative Banana is maganda ang ayun, ang standing nila sa Upwork. Ayan, so Upwork ang more on project nila, pero may mga sideline din sila ng mga sila ng mga ibang design, yung mga small logos, yan, gumagawa rin sila guys. So any question about budget design, ayan guys, pwede nyo silang
i-try i-check sa FB page nila na Creative Bananas. Basta yung logos nila ay kulay yellow na banana, ganun. Para Creative Bananas talaga. And then ang proprietor or yung mismong pinaka-manager nila is si Elron Naranha. Yan. So call out nyo lang sila guys kung gusto nyo magpagawa ng mga logos like sa mga budget logos na kayang-kaya naman nilang gawin. Pwedeng-pwede yan guys. Pero isabihin ko lang sa inyo, ang kanilang client is almost ibang bansa din galing. So yun guys, ayan, malapit na tayong umalis. Ayan, karga pa natin yung iba pang mga kalakal ng mga kasabay natin dito sa bangka. Ayan na guys yung motor, nakikita nyo na guys, binubuhat nila. So ayan guys, so yun yung motor na dala-dala nila papunta ng island. Kasi nga guys, na typically na bangka ang ginagamit pang island hopping pagdating sa isla ng Jumalig. So usually ang ginagamit talaga nila is habal. So napakalaking bagay pag meron kang sariling motor pagdating ng isla. Kasi guys, no need ka ng umarkila ng habal. Kasi ang motor mo ang pwede mo magamit sa paghabal. Or yung mismong means of transportation is yung mismong habal. So ayan na guys yung Coast Guard. Ayan, nag-check na siya guys. Ayan guys, ayan na ang Coast Guard ng Real. Para tayo ay makaalis na at chine-check na ang lahat ng tao kung kumpleto ang sakay at kumpleto na ang mga ano natin, life vest. And so guys, yan ang protocol nila. Need na lahat ng pasahero is kumpleto ng life vest. Kung ilan yung pasahero, dapat ganun din kadami yung kanilang life vest. So ayan si Kapitan. Ayan, tayo aalis na guys. For finalize na lang. Ayan, paalis na ng Coast Guard. Ayan. Pag alis nila yun guys, yan, pwede na tayong umarangkada. Para tayo ay makalayas na at makatawid na tayo ng Jumalig guys. Ayan guys. Itinuturo si Kuya. Ayan, pipirmahan na ni Coast Guard na na-check na nila yung pasahero at yung life vest. So ito na nga guys, ikwento ko na sa inyo kung magkano ang ginastos natin papunta ng Jumalig Island, Quezon. So from Mamatid, Cabuyao, Laguna lang naman kami. We take off ng 1:00 ng madaling araw. Ayan. So nakarating kami ng Real Port ng around 4 AM. So that moment, habang nandyan kami sa fort na yan, nag-almusal na kami. Yan. Nag-almusal na. So yung almusal naman is kanya-kanyang kaming bili. So may mga like mga cup noodles usually kasi pag long ride kayo, gusto niyo mainit yung kakainin niyo. So cup noodles lang. Tapos kung ano yung mga pwede niyo mabili doon sa islas, marami naman, may mga kutkute, mga chichirya, soft drinks at kung ano-ano pa. May mga siomai din na nagbebenta doon sa fort. So typically ang price niya hindi naman naglalayo sa presyo ng kung saan merong mga nagtitinda ng mga ganun. So ito na nga guys, to make story as short na nga. So nakarating na kami ng isla ng Jumalig, which is nagstay kami sa Tihada Beach Resorts. And then the next day, ayan na nga, tayo ay naghahabal na papunta ng isla. So ito na nga guys, after ng habal natin, nakarating na tayo sa isa sa mga isla na pinuntahan namin, which is ang beach na ito is Pamana Beach. Ayan, so ayan, natingin sila ng mga souvenir. So ayan, napili sila ng mga souvenir na pwede nilang iuwi at ipasalubong sa mga loved ones and relatives nila. Ayan. So ayan guys, nakikita nyo guys, ayan ang Pamana Beach Resort na napakaganda. Lantay na lantay ang tubig or ang alon ay wala masyado. At pwedeng ka nang mag-swimming. Grabe. Ayan o, napakalantay. Ayan si Kuya Francis, dumaan pa siya. Ayan guys, so tignan mo naman kung gaano kaganda ang buhangin dyan. Ayan, may paduyan pa sila. Ayan si Kuya, paduyan-duyan. Ayan, tignan mo, grabe, napakalantay ng tubig dyan guys, na pwede ka mag-swimming at snorkeling. So guys, kung may dala kang snorkeling gadget, ayan, napakaganda dyan. Pamana Beach Resort yan guys. Grabe, sarap maligo guys. So next stop, ayan na guys, nandito tayo sa Batanes Beach. Ayan, front po siya ng Pacific Ocean. So, ito yung isa sa beach na pinuntahan namin. Ayan, Pamana Beach Resort. Tingnan mo naman guys, kung gaano kaganda ang kanyang buhangin. Ito ang taas. Nandito kami sa may bandang taas ng Batanes Island. Kaya siya tinawag na Batanes Island kasi para siyang kamukha ng Batanes.
Ayan. Pag umakyat ka rito sa may medyo mataas na parte ng bundok. Ayan. So, dito kami guys. Ito, bumaba kami ng konti. Ayan, tignan nyo naman. Umaga yan, mga 7 a.m. na guys. Ayan, medyo mataray ang alon ng dagat. Pero grabe, napakaganda ng buhangin. Ayan guys. So, ito na guys, kami Tejada Beach Resort guys. Thanks for watching.